Hey guys, Yvonne here. So nag-wonder na ba kayo minsan kung anong ginagawa ng competitors nyo pagdating sa digital marketing? Tapos syempre, paano ba tayo magiging mas magaling pa? Now imagine, may tool na ganito out there. Pero yung tanong, paano ba natin malalaman kung anong klaseng ads yung pinapatakbo ng competitors natin? And baka meron akong solusyon para sa inyo. Imagine meron kayong isang place kung saan may kita nyo lahat ng ads, magkano yung spend, at kung saang platform sila nagdarun ng ads. Para alam nyo exactly kung ano yung nasa ilalim ng hood nila. And pwede kayong mag-apply ng similar strategies or even better para sa business nyo. And ito mismo yung pag-uusapan natin today. Jump tayo sa Ad Clarity platform para makita natin kung paano siya gumagana. From finding kung anong klaseng ads yung ginagamit ng competitors nyo, hanggang magkano yung ad spend nila. Tapos kung saang platforms nila pinapatakbo yung ads nila. And if gusto nyong sumabay sa ginagawa ko, or itry nyo rin mismo yung platform, meron tayong link sa description for a free trial. Pag-click nyo ng link, ito yung screen na may kita nyo. I-click ko na rin siya, pero naka-incognito lang since meron na akong account. From there, super simple lang para makapag-start. Type nyo lang yung email nyo na gusto nyong gamitin at yung password nyo. Create account, i-confirm yung email nyo, ilagay yung payment info, and after nun, ready to rock na kayo. And keep in mind, hindi pa kayo matcha-charge today. Meron kayong 7 days para i-explore yung platform para makita kung good fit ba siya para sa business nyo. Pag-sign up nyo, ganito yung itsura niya. Now, yung Ad Clarity, which is yung platform na sinasabi ko, isa siya sa mga tools under SEMrush. And si SEMrush, sobrang laki niyang platform with all sorts of features from SEO analysis hanggang keywords. Pero para makapasok sa Ad Clarity, punta lang kayo sa App Center, tap Ad Clarity, and boom, ready to rock na kayo. Now, pag nandito na tayo, madami tayong ways para mag-search. Pwedeng via advertisers, publishers, campaigns, or keywords. Pag sinasabi kong advertisers, yun yung mga businesses na nag-a-advertise talaga. And pag publishers, yun yung kung saan mo actually may kita yung ad. Here, bigyan ko kayo ng example. So if pupunta kayo dito sa advertisers, ilalagay ko yung isa sa mga favorite kong fitness brands, Gymshark. Ewan ko ba, sobrang na-obsess ako lately. Feeling ko kasi ang ganda ng mga binebenta nila. Malinis, tas actually affordable. Sana sponsored tong video na to ng Gymshark, pero hindi pa. So, kunin na natin yung URL nila, www.gymshark.com. Tapos punta tayo sa search advertisers. Nandito na siya kasi na-search ko na siya earlier. And kapag kinlik ko siya, makikita natin exactly magkano yung spend nila sa ads, ilan yung impressions, at kung saan lumalabas yung ads nila. And ang ibig sabihin nun is yung ad type distribution. Kung banner ad ba, video ad, or social ad. Now, keep in mind, ganito to for all the different devices sa lahat ng channels. Tas ito is sa loob ng last 3 months sa US. And if gusto nyong i-filter pa, pwede nyong palitan yung country dito, tapos gawing within 12 months. Makikita nyo rin yung differences. And as you can see, yung info na to ay nakuha from 64 publishers. So, anong ibig sabihin nun? Pag kinlik natin to, makita natin na lahat ng ads na yon ay nag-run sa Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, TikTok, tas pwede nating i-view lahat ng 64. Tas pag nag-scroll down tayo, may kita natin kung saan nag-run yung ads. And ang cool dito, may kita rin natin yung individual spend per platform and yung impressions na kasama nun. So balik tayo dito, grabe for a fitness brand, ang dami palang nakukuha nila from Pinterest. Like, look, 198 million. Ang daming tao nun. And as you guys can see, sobrang daming impressions galing sa Pinterest. Kung wala tong info na to, di ko talaga mahuhulaan yun. And yun yung big benefit ng platform. Nakikita natin yung specific insights na yan. Tapos pag umakyat tayo dito, makikita natin yung advertiser expenditure trends. Usually, pagdating sa impressions and spend, correlated sila. So, the more spend, the more impressions. Pero mas interesting siya if i-compare natin yung spend sa publishers. Dito makikita nyo day by day kung ilang publishers meron, magkano yung spend, at kung saang channel siya actually galing. Tapos pag bumaba pa tayo dito, makikita natin kung alin yung pinakamahal and alin yung nakakuha ng pinakamaraming impressions. Keep in mind guys, kung meron din kayong fitness brand or something similar, pwede kayong kumuha ng inspo dito kasi may kita nyo kung ano yung gumagana kay Gymshark at kung ano yung hindi. Tapos yung similar trends, pwede nyo ring i-apply sa business nyo. So, pag nag-scroll down tayo dito, may kita natin na medyo similar sila. So, tingnan natin yung differences. Pag kinlik natin to, may kita natin na galing siya sa Pinterest at nagre-run siya for roughly 3 months. So, medyo recent lang.
Nag-spend sila ng 35K on it, 4.4 million impressions, and yung CPM is $8.12. As you can see, pag pumunta tayo sa iba pang ads, kunwari itong isang to, may kita natin na nag-start siya noong August and nag-run all the way until January. Nag-spend sila ng 43K on it, may 5.3 million impressions, and yung CPM mas mataas ng konti at $8.16. Okay guys, so baka iniisip nyo, bakit nila ino-off tong ad na to? So, ganito, maraming pwedeng ibig sabihin yon. Minsan, iba yung style. Minsan, iba yung fashion trends. Minsan, ibang season lang. Pero madalas, simple lang. Yung ad, hindi nagdadala ng revenue na inaasahan ng marketers. So, pag kinlik natin to, gets nyo na guys, may kita natin yung mga individual ads at yung performances nila. Tapos, pag kinlik ko tong isa dito, ayan o, cozy season ready. Diba? December to January. Makes sense. Pwede ko nang i-open yung full campaign report. So now guys, mapupunta tayo sa kabila, sa campaigns tab, at dito natin makikita yung results ng specific campaign na yon. Makikita natin kung magkano yung nagastos, ilang impressions yung nakuha, at lahat ng ads na kasama nun. So ayan guys, makikita nyo na 100% nakarun to sa Pinterest. Kaya rin siguro sobrang ganda ng results niya. Pero kapag bumalik tayo sa advertisers, makikita natin lahat ng top campaigns nila at kung paano sila nagko-compare sa isa't isa. Para pwede nyong i-browse yung 438 campaigns nila and i-cross-reference kung ano yung gumagana at ano yung hindi. And again guys, hindi to para kopyahin nyo exactly yung ginagawa ng Gymshark kasi iba-iba naman yung bawat businesses. Pero ang point ko dito is na si Gymshark gumagastos na ng millions sa ads. So might as well matuto tayo sa ginagawa nila. Kahit hindi kasing laki ng budget ng business nyo, pwede pa rin natin makita kung ano yung trends na nag-work for them at paano natin ma-apply sa business natin. Kasi if may fitness brand kayo in any way, sobrang daming similarities sa inyo ng Gymshark. So might as well i-capitalize nyo na yun. And yeah guys, dagdag ko lang. Kung ako ang nasa pwesto nyo, if I were you, i-filter ko talaga dito by specific time. Kasi ganito, bawat season may totally different trends. Like yung Christmas versus 4th of July. Sobrang magkaiba yun. Kaya kailangan sure tayo na yung campaigns na i-release natin tumatama sa audience natin sa tamang timing. Kasi kung ano yung nag-work sa Christmas, malamang hindi gagana sa 4th of July or kahit sa mga summer holidays. Gets nyo na guys. So ang ginagawa ko talaga is cross-reference kung ano yung ginagawa ng big brands para makita nyo kung ano yung nag-work sa kanila at paano pwede itong gumana sa inyo. Tapos syempre, pwede nyo ring spy yung competitors nyo. Tignan kung ano yung nag-work sa kanila para, ayun, makakuha rin kayo ng market share nila. So guys, kung ako yung nasa pwesto nyo, since nandito na rin kayo, laruin ko lang tong keyword option kasi sobrang daming features na nakapack dito and sa SEMrush in general. Pag bumalik ako sa homepage, ang daming naka-built-in sa system. From SEO analysis to organic traffic insights, basically yung goal ng platform ay maging one-stop shop for everything na may kinalaman sa digital marketing. Tapos yung mga apps like AdClarity, cherry on top lang yun. Wala nang tayong oras sa video na to, pero guys, ang dami pang ibang applications na similar to AdClarity na sobrang makakatulong sa business nyo. Kaya siguraduhin yung i-check nyo rin yung mga yun. And pagdating sa pricing, meron kayong 3 tiers, starter, professional, and team. Depende na lang kung gaano ka-deep yung gusto nyong analysis. Kung gaano ka-into the weeds kayo pagdating sa data. So guys, sa starter plan, magkakaroon kayo ng access sa one market or country, one channel lang, display or social or video, 3 months ng historical data, 50 reports at top 5 campaign results. Kung gusto nyo lang muna, get your feet wet, at itry siya on a smaller scale, okay na tong plan na to. Pero kung gusto nyo ng mas maraming info, lalo na sa video at social, mas may sense yung professional plan. Kasi dito meron na kayong access sa 3 channels, display, social, and video. Meron kayong 6 months historical data, 100 reports, at unlimited campaign results. Tapos yung team version, bibigyan kayo ng 12 months historical data up to 150 reports at halos similar lang yung ibang features. And ayan guys, that's basically it. Kung gusto nyo ng edge sa marketing side at access sa lahat ng ads ng competitors nyo, hindi kayo magkakamali sa AdClarity. So ayan guys, as you saw, may kita nyo dito mismo yung actual ad, magkano yung ginastos, alin yung mga channels na nag-work at alin yung hindi. At kung ano yung CPMs for every specific ad. So kung gusto nyo itry itong platform na to completely for free, nasa description yung link sa baba. And remember guys, dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos about different tools at platforms para matulungan kayong magsimula at mag-grow ng business nyo. So kung nakakuha kayo ng value sa video na to, please leave a like and subscribe for more videos like this. Sobrang laking tulong nun sa channel.
Till next time, guys. Peace.